Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa mga kapatiran po natin, sa mga bahay-bahay na kasama natin magsisimbahay sa mga oras na ito. Okay? The grace of God be upon you this morning as we start the program of the day. Before anything else, let me extend a warm welcome to all of you who are joining us this day here in the church and others in their homes as we celebrate this special event in our church of 32 years of existence. Welcome to our anniversary, which is special to us as a church. We have a reason to smile and celebrate because existing in a decade is not an easy or a simple task, especially in this time of pandemic. And while we are still in pandemic, a series of typhoons ravaged our nation. But praise God, because of His protection upon us, though some of our brethren were greatly affected, especially in Bicol, Southern Tagalog, and Rizal, and some parts of Northern Luzon. We praise God for Kamakop and Kamakop churches who were able to support and help our affected brethren. We thank God for their untiring support, and we thank our founders, we thank God for those who have gone before us in this church, for those who have started this ministry. Some of them are still with us today, and some of them were led by the Lord in other places of ministry. So mamaya po, babanggitin po natin yan. Hindi ko man mabanggit lahat, pero some of them, yung po mga nagpasimula ng gawain dito. I would like to welcome you in this celebration this morning. God bless you all wherever you are. As we reflect back on what the Lord has done to this church, we cannot fail to recognize many milestones that has been made in our church. Today is a great opportunity to share the love of God together and celebrate the goodness of our Lord Jesus. So, mga kapatid na naririto ngayon, mga kapatid na nagsisimbahay, feel welcome and may the love of God be with you always from here on and forever. Tayo po ay magsisimula sa ating gawain ngayon at tayo po ay tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Babasahin ko po ang isang talata mula sa mga awit. Sabi po sa Psalms 68:4, sing to God, sing praises to His name. Lift up a song to Him who rides through the deserts. His name is the Lord. Exalt before Him. Ito pong psalm na ito ay binubuo ng mga declaration o awit ng pagpupuri, awit ng katagumpayan. Ito po ay maaring isinulat noong pong panahon na si David ay pinangunahan niya yung jubilant procession na kung saan ay yung pong Ark of the Covenant na kung saan naroon ang presensya ng Diyos ay dinala nila patungo doon sa Jerusalem. At dito po, sa unang bahagi ng psalm na ito ay binabanggit po rito yung ilang mga karakteristik ng Diyos. Katulad po sa verse 5, God was described as a loving father to His people. He showed His love by giving discipline and blessing. He provides for the needs of His children. He was also called the lawful judge in verse 6. Because God will judge us in His own way and in His own time. He is also leading the warriors before Him. In verse 7, God lead them in their victories over the enemies. Alam niyo po, maaring tayo ay nakakaranas ng mga trials and sufferings in this pandemic, but we should still give praise and honor to our God because He is our loving Father who continues to take care of us. Siya po ay patuloy na nagkikare sa atin, patuloy nagpo-provide sa atin, patuloy na nag-iingat sa atin.
He will give justice to those who've hurt and caused us pains. He will also lead us to victory over our great enemy, yung pong kasalanan. God will give us victory over sin every day of our lives. Tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa ating pong pagharap sa Kanya sa ating pananambahan ngayon. Oh, hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin na ikaw po ay naging matapat at mabuting Diyos sa bawat isa sa amin. Maging sa iglesyang ito, Panginoon, na sa loob po ng mahabang panahon na kami po ay nag-exist as a church, sa loob po ng 32 years, Panginoon, hindi po namin nakita na pinabayaan niyo po kami. Bagamat may mga pagkakataon dumaranas kami ng mga pagsubok, mga sufferings, Panginoon, but we praise you because you are always there with us and for us. Salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, hayaan niyo po na sa aming mga labi ay mamutawi ang masayang pagpupuri at buong pusong pagsamba, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na karapat-dapat na tumanggap ng aming mga papuri at pagsamba sa mga oras na ito. Ikaw ang aming nais dakilain, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Nawa, Panginoon, malugod ka po sa aming pananambahan sa araw na ito. Tanggapin niyo po ang aming mga kaloob sa inyo, ang aming mga sarili bilang mga buhay na handog, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming mga papuri, tanggapin niyo po ang aming pagsamba. Nawa po, ito'y maging isang mabangong halimuyak sa inyong harapan, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang lahat po ng aming gawain sa umagang ito, gabayan niyo po kami. Kinukomit po namin sa inyo ang lahat ng ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang maluwalhati at maitaas. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi nga sa salita niya, "Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker." Sabi sa Psalms 95 verse 6. And also sabi dito sa Psalms 108 verse 3, "I will praise you, Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples." Amen. Hallelujah. Isang napakagandang umaga nga sa ating lahat. Atin po ngayong isineselebrate ang ika-32nd anniversary ng ating simbahan. Nagpapasalamat din ako sa presensya ng bawat isa na nandirito na gusto sumama na makapagpuri sa bawat isa. Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen. Hallelujah, oh God. An instrument to exalt and to
together with one voice testify. Generations proud, you are God, you are God. United as one body, one spirit, great and Lord, one Lord and Father, you are God, you are God. So we cry out, heaven come down, we will go, shouting loud, your name is holy. We will shine, shine your light, let the whole world see your glory. We will go, 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 go. We will go, go, go. For your glory we will go. You called us out of darkness into amazing grace. We'll tell the story of your love, of your love. So we cry out, heaven come down. We will go, shouting loud, your name is holy. We will shine, shine your light, let the whole world see your glory. We will go, 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 go. We will go, go, go. For your glory we will go. For your glory we will go. Open up our eyes to see the kingdom of our risen Savior. Open up our hearts to hear your call. Open up our eyes. Open up our eyes to see the kingdom of our risen Savior. Open up our hearts to hear your call. Open up our eyes. Open up our eyes to see the kingdom of our risen Savior. Open up our hearts to hear your call. We will go, shouting out, your name is holy. We will shine, shine your light, let the whole world see your glory. We will shouting loud, your name is holy. We will shine, shine your light, let the whole world see your glory. We will go, 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 go. We will go, go, go. For your glory we will go. Hallelujah. Amen. Para sa kapupurihan mo, Panginoon, kami po'y lalabas, dideklara ang pangalan mo, ang kabutihan mo, at ang salita mo, Panginoon. And God, and we will not stop, O God, until we reach all the unreached, Panginoon. Help us to go beyond our comfort zones, O God. Keep the fire burning in our hearts, Panginoon. Don't wanna go back, no, to the way I used to be, to the way I used to live.
Lift up your eyes and see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes and see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes. Lift up your eyes and see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes and see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Your fire burns within me, burns within me. With your fire burns within me, burns within me. With your fire burns, your fire burns within me, burns within me. With your fire, burns within me, burns within me. With your fire burns, your fire burns within me, burns within me. With your fire, your fire burns within me, burns within me. With your fire, arise generation, no longer forsaken. Arise, 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 arise generation. Arise generation, no longer forsaken. Arise, 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 arise generation. Arise generation, no longer forsaken. Arise, arise, arise. Arise generation, no longer forsaken. Arise, arise, arise. Your fire burns within me, burns within me. With your fire burns, burns within me, burns within me. With your fire, your fire burns within me, burns within me. With your fire, your fire burns within me, burns within me. With your and we will not stop, oh God. And I will not stop till every tribe and nations bows before you. And I will not stop till they all see your glory, see your glory. King of glory, King of glory, come in. King of glory, King of glory, yes, we welcome
welcome your presence here, oh God. Come in. King of glory, King of glory, come in. Come in, oh God. We welcome you. We welcome you. King of glory, come in. May you move in this place, God. May you move, Lord. King of glory, come in. We welcome you in our hearts, Lord. King of glory, come in. Your name lifted high, Lord. King of glory, come in. Your fire burns within, Lord. Your fire. King of glory, come in. Burns within, with your fire, your fire, your fire. Burns within, with your fire. And we pray for a blessing for everyone. May His favor be upon you all. And Lord, bless these people, Lord God. Bless everyone. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and their children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and their children, and your children, and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family.
The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face on you and give you peace. As we receive God. Amen. 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 Let's all receive it. Amen. Amen. We receive this blessing this morning. The blessing of life, protection. Receive it all. Yes, Lord God. Tinatanggap namin lahat ng pagpapalang ito, Panginoon. And we say amen to all the blessings, to the healing, oh God. We claim it, Panginoon. May all the blessing be in favor to us all. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children. And 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence He's for you, He's for you, He's for you, He's for you. And we claim the blessing, oh God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang ito. Sa pag-iingat mo sa aming lahat, Panginoon. And as we claim this blessing, oh God, we welcome you also in our hearts and our minds, Panginoon. Amen. Kulang ang salitang pasasalamat, Panginoon. We are truly blessed. And we declare the healing, Panginoon, sa mundong ito. And we declare, oh God, for more souls to save. Help us, oh God, to go beyond our comfort zones. To go beyond, Panginoon. Yes, Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Let's all receive it, amen. 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 We receive it, Lord. Amen. Amen. We welcome you in our hearts, oh God, and
receive you, O God. Amen. 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 Hallelujah. And as we praise you and glorify you, O God, we welcome you in our midst. We welcome you to move in this place, O God, to move in our lives. God, patuloy mo pag-alabin yung puso namin, Panginoon, sa pagpupuri sa inyo. Tulungan mo kaming patuloy na bumalik sa inyo whenever we take a step away from you, Panginoon. Use us, O God, use us. Tulungan mo kami maging instrumento ng pagpapala sa iba, Panginoon. My God, we give this blessing, Panginoon, sa lahat ng nandirito. We also receive this blessing, O God, na nagmumula sa inyo. Hallelujah. Amin po itong tinatanggap ng buong puso, Panginoon. You deserve all the glory, Panginoon. You're such a wonderful God, Panginoon. You're such a beautiful God. You're such an awesome God. You're such a good God. Patuloy mo kami panumbalikin sa presensya mo, Panginoon. Na God, pangunahan mo kami sa araw na ito. Nang ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang mag-glorify, Panginoon. We love you and we glorify you, O God. In Jesus' name, amen. Good morning. For our scripture reading, let us open our Bibles, Proverbs 29:18. Proverbs 29:18. Kawikaan, Kabanatang 29, talatang 18. Sabi po rito, sa Proverbs 29:18, where there is no revelation, the people cast off restraint. But happy is he who keeps the law. Sabi sa Tagalog, ang bansang walang Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito. Tunay na ikaw ang dinadakila namin sapagkat ikaw, Panginoon, ay tapat sa inyong mga anak. Salamat, Panginoon, hindi ka po nagkulang kahit kailan. Salamat, Panginoon, na magpahanggang ngayon, kami po ay inyong sinusustain sa lahat po ng aming pangangailangan. Salamat po na sa araw na ito, kami po ay umabot na sa 32 years of existence as a church, Panginoon. At sa loob po ng 32 years na yon, kahit kailan hindi po namin naranasan, Panginoon, na kami po inyong iniwan o pinabayaan. Tunay nga po na tapat ka sa inyong pangako. Dalayan ko po, Panginoon, na sa panibagong taon na inyo pong pagkakalob sa amin, dalayan ko na patuloy niyo po kami gabayan at bigyan ng direksyon. Lord, give us a fresh vision, Panginoon, as we obey you and as we go before you, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kami po ay maaari niyong gamitin bilang inyong instrumento, Panginoon. Sa lahat po ng aming pinupuntahan, sa lahat po ng mga lugar na aming ginagalawan, Panginoon, dalayan ko na gamitin niyo po kami doon, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, nais po namin na maranasan ang inyong presensya. Nais po namin marinig ang inyong pangungusap sa mga oras na ito. Dalayan ko, Panginoon,
Mangusap ka po at magministeryo sa bawat isa sa amin. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang pumuspos sa bawat isa sa amin at dalangin ko na ang iyo pong mensahe ay malaya naming mapakinggan. Ang inyo pong mensahe ay pumasok sa aming puso at isipan. At nawa, Panginoon, maging malinaw ito sa amin, Panginoon. At dalahin ko, buksan niyo po ang aming espiritual na tahinga, Panginoon, upang marinig namin ang nais niyong sabihin sa amin sa mga oras na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito, Panginoon. Pagpalain niyo po yung mga nasa tahanan na kasama namin ngayon na nanambahan sa inyo. Dalahin ko, Panginoon, ang aming mga connections, Panginoon. Nawa magkaroon ng stable na connection at maging maayos po ang aming live stream. Pagpalain niyo po ang gawain na ito, Panginoon. Ito pang ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po doon sa aking binasa kanina, doon po sa Proverbs 29:18, where there is no revelation, the people cast off restraint. But happy is he who keeps the law. What is vision? Vision equals revelation, equals God's Word. It is a biblical scripture. And without it, we will all perish. Without vision, people perish. Last month, we have heard the series about missions, and I hope we were challenged through that month-long mission emphasis month to engage in evangelism and mission. Also, in our Christian Discipline series, the last message that we have heard on the second Sunday of November is discerning God's will for you. As a church, I believe His will for us on the upcoming year is, number one, God wants us to be a church that is hungry for the Word and to learn. I believe this is God wants for us. This is God's will for us. Na tayo po, na kanyang mga anak, ay magkaroon ng kagutuman at kauhawan sa kanyang salita at kagustuhan na matuto mula sa kanyang mga salita. Pangalawa, I believe God's will for us as a church is to be a church that cares. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pakialam. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng concern. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng burden. He wants us to be a church that cares. Pangatlo, I believe God's will for us. God wants us to be a passionate worshiper. A pure, 100% from the heart worshiper. God wants us to worship Him passionately. God wants us to worship Him from our hearts. Not just 99%, but 100%. Not just 99.99%, but God wants our whole hearts. God wants our soul. God wants our whole being in worshiping Him passionately. That's what God wants for us in the upcoming year. Pang-apat, I believe God wants us to be a church that makes disciples who will make disciples. God wants us to be a disciple maker. God's will for us is to be a church that disciple people who will also make disciple. Yung pong tatlong bagay na binanggit ko, ang focus po nito ay sa loob ng simbahan. The first three focuses on the inside of the church. It's all about strengthening and edifying one another in the church through our different small groups
and other church programs to help us grow and mature in our Christian walk and as a church. That's the first three. The first three focus is inside the church. Magpalakasan tayo, mag-small group tayo, matuto tayo, mag-train tayo. That's the first three focus. The fourth one focuses outside the four corners of the church. That's why, in our celebration today, ang theme po natin ay Go Beyond. The fourth aspect of God's will for us focuses outside the four corners of this building. It focuses outside, wherein Jesus commanded us to go. Mga kapatid, kung nais po nating mabalanse ang ating church life, we must also focus on the outside by going beyond the walls of our church. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, our church, this ministry, will one day die. Ilang taon na po ako ngayon? Nung nag-birthday po ako noong October, ang bilang ko po ay 29. Pero sa totoo lang, kung babagsihan na po natin yung kalendaryo, wala na ako sa kalendaryo, pero nasa bingo pa rin. Nung nag-birthday po ako noong October, ako po ay pumatak na sa 51. Yan. So, lagpas na ako sa golden years. 51 na ako. So, nasa golden age ako ngayon. Napakabilis po ang araw. Kailan lang, January, hindi natin namalayan, next week, December na. Then Christmas na. Then January na naman, 2021 na naman. Napakabilis. So, di po natin namamalayan, tayo po, lahat dito, ay nagkakaedad. Ang darating ang time, hindi ko na po kayang tumayo dito dahil nangangalog na yung mga tuhod ko, nananakit na yung mga balakang ko. So, kung wala pong matitrain, kung wala pong madidisciple, napapalit sa akin dito, baka uugod-ugod na ako, nakatungkod na ako, baka nga naka-wheelchair na ako, nagpipreach pa ako. At kung wala po tayong madidisciple na mga bata sa ngayon, pagdating ng panahon, magsisitanda tayong lahat, isa-isa tayong mamamatay, mauubos tayo. Kung wala papalit sa atin, ang simbahan na ito, mawawala. Ang gawain na ito, mamamatay. That's why, habang nagfo-focus po tayo sa loob, we must also focus on discipleship. We must disciple people who will also make disciple. We must be eager to learn inside the church, but we must also be willing to share what we have learned from the inside to the outside of the four corners of this church. Let us turn to Acts chapter 2:47. Pagtutuunan po natin ito ng pansin, at mula po sa mga talatang ito ay matuto tayo. Ang sabi po doon sa Acts chapter 2:47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Take note. Habang sila ay nagpupuri sa Diyos, at sabi po rito, kinalulugdan sila ng mga tao. Tayo kaya, habang nagpupuri tayo, kinalulugdan kaya tayo ng mga tao? O baka sinasabi naman nila, ang iingay naman ng mga taong yan?
Ito pong First Christian Church sa Acts chapter 2:47, habang sila po'y nagpupuri sa Diyos, sila po'y kinalulugdan ng mga tao. At sabi rito, resulta nito, bawat araw, dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Sa talatang ito, makikita po natin na hindi lang sila nakafocus sa programa sa loob ng simbahan. Sila rin po ay lumalabas at nagmimisyon o nagbabahagi ng mabuting balita sa labas ng simbahan. At bilang resulta, ano po ba ang nangyari? Ano po ba ang nagawa nito? Ano ba ang nangyari sa kanila? Tandaan po natin ito. Mga kapatid, ang gawain ng iglesia ay hindi para magkaroon ng epekto sa iglesia, kundi magkaroon ng epekto sa mundo. Ang ministry ng isang simbahan ay hindi para magkaroon ng epekto sa simbahan mismo, kundi dapat ito ay magkaroon ng epekto sa mundo. Dapat meron tayong impact. Anumang programa na gawin natin, dapat isipin natin ano ba ang magiging epekto nito sa mundo. Ano ba ang magiging impact nito sa community? That's why, dapat ang ating ministry ay holistic. Hindi lang puro espiritual. Dapat may mga pang-material, pang-physical. Dapat holistic. As a church, ang hamon sa atin ay hindi kung paano natin ginagawa yung every Sunday morning worship service natin. Hindi po yung challenge sa atin kung paano pagagandahin yung ating morning worship service. Of course, dapat pa rin natin yung pagandahin. Maganda na. Pero let us keep on improving because there is always room for improvements. Sa ngayon, maganda na. Pero may igaganda pa yan. So let's continue to strive for excellence. Pero, hindi lang doon. Ang hamon sa atin ay hindi lang kung papaano pagagandahin, kung ano ba ang ginagawa natin sa Sunday morning worship service natin, kundi during the week, after Sunday, paglabas natin sa simbahang ito, na kung saan nakakahalubilo natin ang mga tao na walang Kristo sa kanilang mga puso, as a Christian, ano ba ang ginagawa natin para magkaroon tayo ng epekto, para magkaroon ng pagbabago sa mundong ito? Ano ba ang ginagawa natin? Tingnan po natin si Jesus. Kung paanong si Jesus ay lumabas ng Jerusalem, tayo rin ay tinatawag niya para lumabas mula sa apat na sulok ng simbahang ito. Yan ang tinatawag na outreach. When we go beyond, we are stretching our faith and we are going beyond our limits. Mga kapatid, ano man po yung excuse natin, hindi nito mapapasubalian ang panawagan ng Panginoon Jesus sa atin to go beyond and spread the gospel and make them His followers. Remember, Jesus commanded us to go and make disciples. Make them His followers. Ang tanong, bakit natin ito kailangang gawin? Bakit nga ba natin kailangan gawin ito? Ang sagot, una, dahil ginawa ito ng Panginoong Hesus. Why we need to go beyond the four corners of our church? Why we need to go beyond the walls of our church? Dahil
ginawa ito ng Panginoong Hesukristo. Araw-araw siya'y lumalabas. Araw-araw siya nangangaral ng salita ng Diyos. Nung pong siya po ay magsimula ng ministry for 3 years, ito po yung kanyang ginagawa. Araw-araw siyang lumalabas, araw-araw nangangaral ng salita ng Diyos, nagpapagaling ng mga may sakit, gumagawa ng mga himala, nagpapakain ng mga tao. Ang ministry ni Jesus ay holistic. Hindi lang siya puro pangaral ng salita. May pagkakataon na pakain siya ng 5,000 out of ilang pirasong tinapay. 2 pirasong isda at kung matanda ko, ilang piraso yung tinapay. Mula doon sa baong tanghalian ng isang batang lalaki, nag-multiply po itong ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda at napakain ang 5,000 katao. Ang binibilang pa lang po doon sa 5,000 na yon, mga lalaki. Hindi pa kasama sa bilang yung mga bata at mga babae. So kasi noon, ganun sila magbilang. Lalaki lang ang binibilang. Kung ganun ang gagawin natin ngayon, napakadaling magbilang. Pag lalaki lang ang bibilangin. Diba? O ilan lang tayong lalaki ngayon dito, napakadaling magbilang. Bago siya umakyat sa langit, ang kanyang dakilang tagubilin ay ipangaral ang mabuting balita at gawing alagad niya ang lahat ng bansa. Si Jesus mismo ay humayo at ipinalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang responsibilidad natin ngayon, ito po ang i-delegate sa atin ni Jesus bago siya umakyat sa langit, pinagbili niya sa kanyang mga alagad hanggang sa ating kapanahunan ngayon na gawing alagad niya ang lahat ng bansa. Ang kanyang ministeryong ito ay nananatili hanggang sa ating kasalukuyang panahon at tayo ang kanyang instrumento para dito. Hindi siya gagamit ng iba. Tayong mga Kristiyano ang gagamitin niya para dito. Tandaan po natin ito. Tayo ay maaari niyang gamitin para maghatid ng mabuting balita sa mga tao, pero siya pa rin ang nagpapabago ng puso ng tao. Tanging si Jesus lamang sa pamagitan ng Banal na Espiritu ang may kakayahang magbukas ng mga mata ng tao at magbigay ng buhay sa patay na espiritu ng tao at magdagdag sa kanila sa iglesia. Tayo, instrumento lang. So, kaya huwag po tayong ma-discourage kapag nire-reject tayo ng tao. Gusto mo siyang sharean, pero ayaw kanyang pakinggan, nire-reject ka niya. Huwag kang ma-discourage. Because ang nire-reject niya, si Jesus. He is rejecting the only way to heaven. Kawalan niya yun. Sa English version ng Acts 2:47, sabi doon, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Ang lahat po ng nadadagdag araw-araw ay dinadagdag sa simbahan. Pangalawang reason, bakit natin ito kailangan gawin, ito po ay magkasamang ginawa ng Panginoon ang dalawang bagay. Sa pamagitan ng kauna-unahang kalipunan ng mga mananampalataya, ginamit sila ng Diyos upang iligtas ang mga mananampalataya at idagdag ang bilang ng mga naligtas sa iglesia. Itong dalawang ito, they go hand in hand. Hindi ito pwedeng paghiwalayin. Kapag may naligtas, kailangang maidagdag siya sa bilang ng kalipunan ng mga mananampalataya, ang iglesia. Kaya napakahalaga na pagkatapos ng evangelism, may follow-up. Nakakapanghinayang lang po na noong mga nakalipas na buwan, nagkaroon tayo ng opportunity na makapagbahagi ng mabuting balita. At sa pamagitan po noon, may mga naligtas. May mga interesadong mag-aral ang salita ng Diyos. Ang problema lang, walang makapag-follow up.
Yun po yung kulang sa atin. Kulang tayo ng manpower para mag-follow up. Sa mga ganitong sitwasyon, kapag tayo po ay nasa ganitong sitwasyon, how I wish, para akong nasa wish ko lang, how I wish na pwede akong mag-resign sa trabaho ko para makapag full-time sa ministry, para yung mga kailangan i-follow up, ma-follow up. Kasi sayang, 10 pamilya, yung nabahagi na natin ang salita ng Diyos, 10 pamilya sana yung potensyal na madagdag sa simbahan, 10 pamilya sana yung potensyal na maging mga bagong contact natin para sa Bible study. Ang problema natin, wala tayong manpower para mag-follow up sa kanila. Kaya, kapag ganitong mga sitwasyon, how I wish na pwede akong mag-resign sa trabaho ko at mag-full-time sa ministry, kaya lang, hindi pa pwede. Alam nyo, kahit na lately sa trabaho ko, kahit na stress ako, gustong-gusto ko na mag-resign, pero pag naiisip ko yung mga obligasyon ko, yung mga bills ko, yun na lang yung pumipigil sa akin. Kahit na gustong-gusto ko nang iwanan yung trabaho ko dahil sa sobrang stress. No? Alam niyo, nung pumasok ako doon, bilugan yung mukha ko noon. Ngayon, na ano na naman, no? Mas hiyang kasi ako sa tambay. Kaya nung tambay ako, naging bilugan yung mukha ko. No? Ngayon, medyo humahaba na naman. No? Sana ganon kadali. Sa kanilang kapanahunan, yung unang simbahan, Kristiyano, ang kaligtasan at church membership ay magkasamang nangyayari. At ito ay nangyayari pa rin sa ating panahon kung tayo ay tutugon sa utos ng Diyos at ilalaan ang ating sarili para magamit niya. The third truth that we can learn in regards to evangelism in early church is, sabi riyan, magkasamang ginawa ng Panginoon ang mga ito araw-araw. Para sa mga sinaunang Kristiyano, ang pagbabahagi ng mabuting balita ay hindi occasional o kung kailan lang nila maisipan o kung kailan lang sila convenient. Ito po ay naging bahagi ng araw-araw nilang pamumuhay. Ito'y naging way of life nila. Ito'y naging habit nila. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, naging kaugalian nila. Nakasanayan na nila. Araw-araw, saan man sila pumunta, saan man sila makarating, dala-dala nila na ang mabuting balita at ito'y kanilang ibinabahagi sa mga taong nakakasalamuha nila, sa mga taong nakakasama nila, sa mga taong na-encounter nila. Dala-dala nila ang mabuting balita at ito ay kanilang ibinabahagi sa kanila. Ito ay nagpapatuloy habang sila ay patuloy na nananambahan sa Panginoon. Habang sila ay nagwo-worship passionately, patuloy din silang nagbabahagi ng mabuting balita. Patuloy nilang isinishare yung kaligtasan na kanilang natanggap sa Panginoon. Hindi nila ito sinarili. Hindi sila naging selfish. Ito'y naging kaugalian nila. Karamihan sa mga churches today, kagaya natin, malakas lang tayo sa worship, malakas lang tayo sa fellowship, malakas lang tayo sa mga programa sa loob ng church. Pero, pag tinanong, kumusta ang inyong evangelism and discipleship? Nahihiya na ako pagka nagre-report sa Kamakop eh. Kasi, nire-report doon, ilan yung nabaptize ngayong taon. Yung mga ibang church, nagre-report, may binaptize silang 20, 30, 50. Ako, pag nag-report, 5, 7.
Minsan nakakahiya nang mag-report. Malakas lang tayo sa mga programa sa loob. Pero pagdating sa programa sa labas, kulang tayo. Lalo ngayong pandemic, ang mga tao nag-iba na. Yung mga tao naging convenient na sa pag-worship sa bahay. Kaya nga pag nawala na itong COVID, bumalik tayo sa normal. Kung babalik pa sa normal, or kapag tayo nasa new normal na, ewan ko kung magpupuntahan pa sila rito. Parang nasanay na sila sa pag-worship doon sa kanilang mga bahay-bahay. Kasi mas convenient. No? Manunood ka lang, pwede ka pang magtabi ng popcorn habang nanonood. No? Diba? Pwede kang kumain habang nanonood. Napaka-convenient. Nakahilata ka doon sa iyong sala at nanonood ka ng preaching. Pwede mong gawin kung ano yung gusto mong gawin. Ewan ko, pagka pwede na tayong bumalik uli dito at mag-worship dito, kung babalik pa sila rito. Kaya nga, siguro ito na yung magiging new normal natin, na kahit nandito na tayo, meron pa rin tayong online. May live stream pa rin. Kasi ibang mga naman, lalo yung mga senior, yung above 65 years old, hindi pa rin naman sila pwedeng pumunta, hindi pa rin naman sila pwedeng lumabas. So, magkakaroon pa rin tayo ng online. Of course, naintindihan natin yung ibang age level, bawal pa rin sila lumabas. Pero how about yung iba? Yung iba naman, sa bahay na nga ang worship, hindi pa nag-a-attend. Hindi pa nag-o-online. Pero pag sa ML, online. Every Sunday morning, tinitingnan ko po yung mga sumasabay sa atin during the live stream. Alam yung pinakamarami kong nakita na bilang? 13. Baka may hudas pa doon. 13. Pero pag tinitingnan ko naman yung views later in the afternoon, marami naman na nag-view. Ewan ko lang kung nanood talaga sila. Pero yung sumasabay sa atin, kagaya ngayon, tingnan natin. Ilan yan ngayon? 8. Kasi yung iba, nandito na. Yung ibang dating sumasabay sa atin sa online, nandito na, kaya 8 na lang. No? Sana nga lang, yung mga nag-view na yon, yung mga nakikita kong maraming view, no? Sana nga nanood sila. Ang mga unang Kristiyano, habang sila ay nagwo-worship, nag-evangelism din sila. Ang mga Kristiyano ngayon, anong ginagawa habang nagwo-worship? Nag-evanggeligaw. Nagba-Bible study. Yan ang ginagawa ng mga Kristiyano ngayon habang nagwo-worship. Sa halip na evangelism, evanggeligaw ang ginagawa. Sa halip na Bible study ang ginagawa. Kaya tuloy, puro hugot ang nangyayari. Dahil sa halip na mag-focus sa kanyang relasyon sa Panginoon, sa halip na mag-focus sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, nagpo-focus kung saan-saan. Kahit na hindi pa napapanahon. Masyadong nagmamadali. Kahit mag-invite na lang sana tayo sa church para kahit papaano may nadadagdag. Kaya naman, kinilala ng Panginoon ang ginagawa ng mga unang Kristiyano sa pamagitan ng patuloy na pagdaragdag ng mga converts araw-araw sa kanila. Kaya mga kapatid, kung nagtatanong tayo, ano ba ang papel natin para madala ang mga tao sa Panginoon, balikan natin ang talatang ito at huwag nating ipagwalang bahala. Matthew 28:19. Go, therefore, and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. We have to go kung nasaan ang mga tao. Hindi po ang tao ang lalapit sa atin. Tayo ang lalapit sa kanila. At ang iba sa kanila ay naghihintay lang sa atin. So, we have to go beyond the four corners of our church and bring the good news of salvation to people where they are. Ang Panginoong Hesus ay kinatagpo niya ang mga tao kung saan sila naroroon. Ang mga para umani, kinakailangan niyang pumunta sa bukid at gumapas. Bago ma-enjoy na magsasaka yung bigas, kinakailangan niyang bumangon ng maaga, bumangon ng madaling araw, pumunta sa bukid para gapasin ang palay hanggang sa ito ay maihiwalay sa mga uhay nito sa pamagitan ng paggiik. Pagkatapos itong magiik, naging palay na, natanggalin mga uhay, naihiwalay na siya, kinakailangan itong ibilad. Pagkatapos ibilad, kinakailangan itong dalhin sa rice mill para maging bigas. Ganun po yung kahirap, ganun po katagal yung proseso. Naranasan ko po lahat yung proseso na yun, simula sa paggapas, no? Sa pag-ani ng palay, hanggang sa pagbibilad. Naranasan ko magbilad ng palay, nako, pagdating ng hapon, ang kati sa balat, ang init, bago maging bigas, matagal at mahabang proseso, mahirap na proseso, bago ma-enjoy na magsasaka yung bigas. Kinakailangan niya lumabas, gapasin ito, pagkatapos gapasin, kinakailangan itong giikin, pagkatapos ibilad, saka palang madadala sa rice mill hanggang sa maging bigas. Yung bagong bigas, kapag isinaing mo, ang sarap. Mag-e-enjoy ka. Kahit walang ulam, bigas pa lang, ulam na. Si Jesus, hindi po siya nagstay sa templo at mga sinagoga. Ayon sa pag-aaral mula sa mga aklat ng Matthew, Mark, Luke, and John, si Jesus ay nagkaroon ng record na 132 contacts sa mga tao. Itong 132 contacts na ito sa mga tao, saan nangyari ito? Okay? Tingnan natin saan nangyari. Out of that 132, yung 6 doon ay nangyari sa templo. And then yung 4, nangyari sa mga sinagoga. And then, yung remaining 122 na contacts niya sa mga tao, nangyari sa labas kung saan naroroon ang mga tao. Hindi niya hinintay pumunta ang mga tao ito sa templo, hindi niya hinintay pumasok ang mga tao ito sa sinagoga para maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Siya ay lumabas kung saan naroroon ang mga tao at siya ay nangaral, gumawa ng mga himala, nagpakain para ang mga taong ito ay maabot, para ang mga taong ito ay maligtas at madagdag sa iglesia. Sa ating kapanahunan, karamihan ng mga tao nasa social media, lalong-lalo ngayon. Sino ba rito ang walang account sa Facebook? Taas ang kamay. Sino ba hindi nagpe-Facebook dito? Sino bang walang Instagram dito? Sino bang walang Twitter dito? Halos lahat tayo. Meron. Halos lahat ng tao. Iilan na lang yung wala sa social media. Karamihan ng mga tao ngayon nasa social media. So, eto na nga. Di mo na nga kailangan lumabas. Pumunta ka lang sa social media, may opportunity ka na makapag-share ng gospel. So, gamitin natin ito, hindi para mag-post lang ng kung ano-anong hugot. Puro tayo mga hugotero at mga hugotera.
Gamitin natin ito para mag-share ng gospel, especially doon sa iyong mga circle of friends, doon sa iyong mga relatives, doon sa iyong mga classmates, doon sa iyong mga co-workers. Ang problema lang, baka nga hindi alam ng mga friends mo, mga FB friends mo, na member ka ng NCAP. Alam ba nila na taga-NCAP ka? Yan ang tanong. Alam ba ng mga friends mo sa FB na nag-a-attend ka dito? Na member ka dito? Baka nga yung iba, hindi alam ng mga friends niya o mga relatives niya na member siya ng NCAP. Hindi ko alam kung nahihiya ba tayo o ano. Ikaw ba ay nagiging witness ng Panginoon sa social media? O isa ka rin sa mga nakikipagbangayan sa social media dahil sa pagtatanggol mo sa mga paborito mong K-pop? O baka kilala ka sa social media not as a Christian but as a gamer? Sige nga, challenge tayo. Total, uso naman ang challenge sa FB, di ba? Magkaroon tayo ng challenge. Kaya nyo bang itag ang inyong sarili sa live stream na ito? Sige nga, challenge. Kaya nyo bang itag yung sarili nyo dyan? Sa live stream ng NCAP? Kaya nyo bang mag-invite ng inyong mga friends, mga relatives, to watch with you in this live stream? Kaya nyo bang i-share sa inyong timeline yung Sunday worship live stream natin? Sige nga. Challenge. Hinahamon ko kayo ngayon. Challenge yan, ha? Simulan natin ngayon. Pwedeng i-share yan. Baka hindi nyo alam. Pwede pong i-share yan sa mga friends and relatives natin. Pwede yan. So, challenge yan, ha? Mga kapatid, kailangan po nating balansehin ang gawain sa simbahan. Hindi lang tayo dapat laging nasa loob, isipin din natin yung mga nasa labas. Meron niyang isang istorya tungkol sa isang nag-a-apply ng usher sa sinihan. Alam niyo ba kung trabaho ng usher? Ang trabaho ng usher sa sinihan at sa church. No? Andun siya sa may pintuan, dun sa may entrance. Inaabangan niya yung mga papasok at i-guide niya hanggang makaupo. Especially sa sinihan, madilim sa loob. So, ang trabaho ng usher o usherette, may dala-dala siyang flashlight, tinatanglawan niya yung daan, ginaguide niya yung customer, papunta daw sa upuan hanggang sa makaupo. Hanggang hindi nakakaupo yun, hindi niya iiwanan. So, ginaguide niya. Meron pa ba nun ngayon? Matagal na ako din nakakapanood ng sine. Wala na. Kasi puro Netflix na. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nanonood ng sine. Pero noon, nung nakakapanood pa ako ng sine, yung mga usher at mga usherettes, ganun yung kanilang ginagawa. So, one time, merong isang nag-apply ng usher sa sinihan. So, dun sa kanyang interview, bahagi ng kanyang interview, tinanong siya ng manager ng ganito, Mr. Racines, andyan ba? Sample lang to. Sample lang. Mr. Racines, sabi ng manager, anong gagawin mo kung sakaling magkaroon ng isang emergency kagaya ng sunog habang ikaw ay naka-duty bilang usher? Ang sagot ni Mr. Racines ay ganito. Ayun. Special mention si Mr. Racines. No? Sample lang to. Ang sagot ni Mr. Racines ay ganito. Sabi niya, Sir, huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya kong iligtas ang sarili ko. Siyempre,
pag may sunog, lalabas na ako. Sa tingin nyo, nakapasa kaya siya? Ito palang usher na ito, yung sarili lang niya ililigtas. Ang mga Kristiyano ngayon, ganito mag-isip. Kapag tinanong mo, anong gagawin mo kung babalik na si Jesus bukas? Ang sasagot niyan, okay lang yan. Total naman, ligtas na ako. Bahala na sila sa buhay nila. Mga kapatid, baka nakakalimutan natin, gusto ko lang ipaalala sa inyo, baka nakakalimutan natin na tayo ay mga ushers and usherettes. Kapag lalaki, usher. Kapag babae, usherette. Baka po nakakalimut tayo na tayo ay mga ushers and usherettes. At bilang mga ushers and usherettes, hindi sapat na tayo lang ang maligtas. We have to show them the way. We have to tell them that Jesus is the way and that no one comes to the Father except through Him. Amen? So, I want to leave you with this challenge. Let us go beyond the walls of this church and bring the good news outside through personal evangelism and media evangelism. Let us pray. Salamat, Panginoon, sa mga hamon na nakita namin sa araw na ito. Bilang isang iglesia, alam ko po, Panginoon, na ninanais niyo po na kami po ay gamitin para abutin ang aming komunidad. Lord, dalahin ko, Panginoon, na ilagay niyo po sa puso ng bawat isa ang kabigatan, ang burden, Panginoon, para sa mga kaluluwa. Sa mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa inyo. Sa mga kaluluwa na hindi pa naliligtas, Panginoon. Lord, give us the burden to reach out to them, to go beyond the four corners of this church and reach out to those who are lost. To share to them the good news and to add them to your family. Dalahin ko, Panginoon, gamitin niyo po kami. Make us willing, Panginoon. Give us the willingness to obey you, to obey your great commandment and your great commission. Help us, Lord, and make us an instrument of peace. In Jesus' name, amen. Yan, sige po. Dako po tayo sa pagbibigay. May babasahin lang po akong verse sa Romans 12:1. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sige, tayo po yung magbigay na po ng ating mga kaloob. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen? So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come
Okay, let's pray para sa ating offering. Yes, Lord God, Dalayo, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, na napakabuti niyo sa bawat isa. Lord, maraming salamat dahil ikaw yung unang nag-alay at nagbigay, Panginoon, ng inyong buhay sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan niyo kami kung paano namin i-alay at ibigay, Panginoon, yung aming buhay ng buo sa inyo, Panginoon. Lord, maging yung aming mga ikapo, Panginoon, na gamitin niyo, Panginoon, na ito ay magamit, Panginoon, para sa inyong kaluguran, Panginoon. Lord, maraming salamat nga po sa lahat ng biyaya na ibinigay niyo, Panginoon, sa lugar na ito. Magsisimbahan ito, Panginoon, na umabot ng 32 years, Panginoon. Lord, niniwala ko, Panginoon, na hindi lang ito tatagal ng ito. Pagkat, Panginoon, is going beyond, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan niyo kami na mag-disciple, mag-evangelize, Panginoon, para sa susunod na generasyon, Panginoon, ay magpatuloy ang gawain sa lugar na ito. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat. Panalangin sa Panginoon Jesus. Amen and Amen. Okay, good morning ulit sa inyo lahat. At sa pagkakataong ito ay nais ko pong acknowledge ang presensya ng bawat isa na narito ngayon. At siyempre, yung mga nakasama natin sa kanilang mga tahanan na kasama natin nagsimbahay sa araw na ito na kung saan tayo po ay nagse-celebrate ng ating ika-32nd church anniversary. Sa loob po ng 32 years na yan, ay yung kagaya ng binabanggit ko kanina sa ating opening, some of them o yung mga yung mga ibang kapatiran natin na kasama natin noon ay tinawag ng Panginoon sa iba't ibang mga lugar. So, kaya yung iba sa kanila ay wala na rito, no? Pero gusto ko pa rin silang i-acknowledge yung po mga especially yung po mga nagpasimula ng gawain na ito. So, special mention kay Pastor Alfred Mendoza, no? At kay Pastor Dan Orahay na ilan sa mga bahagi ng nagpasimula ng gawain ito dito sa lugar na ito. No? Sila po yung mga unang mga manggagawa o nagpasimula ng gawain na ito. At of course, hindi lang sila, marami pang iba. At kapag binabasa po natin yung church history, ay nandoon po, may mention po doon, yung mga naging bahagi ng pagsisimula ng gawain na ito. At salamat sa Panginoon sa mga taong iyon na ginamit niya na masimula ng gawain na ito at magpatuloy hanggang sa ating kapanahunan ngayon. So, sa loob ng mga panahon na yon, ay nakita natin kung paano kumilos. At nakita natin kung paano tinugunan ng Diyos yung ating mga pangailangan. No? Noon po, kung babalikan natin yung ating history, no, nagsisimula pa lang itong gawain na ito, wala silang building na kagaya nito. Yung lugar ay malambot. Pag umupo ka, lumulubog yung upuan kasi lupa pa yung kanilang sahig. Tapos, ang sinusilungan lang nila ay isang tent. No? Tapos, nawala pa. So, dahil doon ay gumamit ang Panginoon ng mga tao para magpatayo ng building. So, nakapagpatayo ng building na yari sa kahoy, no? Yung mga light materials, no? And then, pagdating ng 2018, no? Imagine, ilang taon yung building na yon na ginamit natin. No? Yung mga plywood at yung mga haligi nga ay tira-tira na lang anay. So, nakailang taon din yun. At ito'y mag-anniversary tayo, puro minor repairs lang yung ginagawa natin. Kasi pag ginalaw natin yung mga baka magtibagan. Kaya hindi natin magalaw ng yung mga bubunga. Pag ginalaw mo nun, ay talagang na. No? So, kailangan mo nang galawin lahat, palitan lahat, o gawin lahat. No? So, kaya pag nag-repairs tayo noon, puro minor repairs lang. No? At
noon nga huling meeting bago nasunog yung building na yon ay ang napagkasundoan ng CMT, paparepair lang natin yung alulod. No? Hindi na na-repair yung alulod, nasunog na. No? Pero salamat sa Panginoon, alam niyo ako, thankful pa rin. Siguro kung hindi nasunog, wala pa tayong ganito ngayon. Di ba? So, bagamat hindi maganda yung nangyari, pero ang Panginoon, in the end, maganda pa rin yung kinalabasan. No? So imagine, kung hindi nasunog yun, nagtitiis pa rin tayo doon sa, kapag umuulang ganito, baha doon sa kusina, no? Yung CR, bara-barado, no? Tapos bago ka marating sa CR, para ka sumusuot sa kuweba, no? Diba? No? Lagi ako nauntog noon dun eh. Pero ngayon, ganda na ng ating CR, no? Ganda na ng ating building. So, ganun, kumilos ang Diyos. No? Kaya, purihin natin at pasalamatan ng ating Diyos dahil sa loob ng 32 years na tayo nag-exist as a church, hindi niya tayo pinabayaan. Amen? No? Kaya napakabuti ang ating Diyos at karapat-dapat lang siyang purihin at pasalamatan sa ating kalagitnaan. No? And of course, kagaya ng binabanggit ko kanina, ina-acknowledge ko rin po yung mga ginamit ng Diyos na mga tao, mga individual at mga grupo para masimulan ang gawain na ito. At magpahanggang ngayon, yung iba sa mga kasama natin nung unang panahon pa na punta pa kami rito, mga anong year nga ba yun? Hindi ko na matandaan. 98 yata, no? 1998, no? Si Henrik noon yung ano pa lang, no? Maliit pa, no? Bata pa, no? So, nag-kinder pa nga sila rito, no? Sila nila Jan yata, no? So, yan po yung mga at nung kami po mapunta rito, ang mga nakita kong mga mukha noon na inabutan ko rito, yan sila Sister Rose, sila Laciel, sila Jenny. No? So, yan po, sila Ate Janet, yan. At saka sila Ate Ellie, Kulyamar. No? Siya po yung mga inabutan ko rito noon na mga pioneer. No? At magpahanggang ngayon ay kasama natin. And praise God for that. No? Salamat sa Panginoon, salamat sa inyo. At yung mga dumagdag na mga bagong mukha, mga new faces, mga new generation, ito mga kasama natin ngayon. Yan yung mga dating mga nagsa-Sunday school na mga bata na tinuturoan ni Ate Lacier noon. Yan yung mga estudyante ni Ate Lacier noon. Sila na yung mga ginagamit ng Panginoon ngayon. No? Kaya napaka laking bagay yung maturuan yung mga bata. No? So, kung walang Ate Lacier noon, baka walang mga Monica, walang mga Vanessa, walang mga Mary Joy, sila Charmaine, sila Steph, yan. Sila John, walang Job. Kung walang Lacier, siyempre. No? So, yun pa, isa, no? So, nung nag-asawa siya, hindi pa rin niya tayo iniwanan. No? Pero pwede na tayong iwanan kasi kung saan siya dali ni Job, pwede. Kasi kailangan na mag-submit. Pero salamat sa Panginoon dahil si Job ang dinala niya rito. So, sila Ate Cathy, yan. Sila yung mga batch, magkakabatch sila Ate Lacia, sila Ate Cathy, no? I remember si Ate Cathy noon, nagpaalam sa akin, no? Na sasama kay Kuya Vlad sa kabilang church, no? Nalungkot ako noon, pero ang saya-saya ko nung bumalik. Kasi bakit? Isang pamilya yung dala. Isang pamilya yung binitbit, no? Yung Venus family. So, may special mention din sa Venus family, no? So, salamat sa inyong mga suporta. Salamat sa inyong mga pagpapagal, no? Lahat po tayo rito ngayon, bahagi po ng gawain na ito. Salamat po sa inyong pagpapagal, salamat po sa inyong pagpapagamit, salamat sa inyong mga sakripisyo sa Panginoon para sa gawain na ito. At malaki po yung aking kagalakan at pasasalamat sa inyong lahat na naririto ngayon at sa mga nagsisimbahe ngayon. Malaki po yung aking pasasalamat sa inyo dahil
sa loob po nung 20 years na ako nagpapastor dito. No? Nagsimula po ako rito 2000. 1999, yung huling, I think December 99. No? Kasi nung nagpaalam si Pastor Alfred, dahil tinawag siya ng Panginoon sa Palawan, ako po yung isa sa kinausap niya. At ako po yung nag-respond. No? So year 2000, wala na po sila Pastor Alfred, kami na po yung naiwan, tayo na po yung naiwan. No? Pero salamat sa Panginoon dahil hindi niyo po kami iniwan. No? Kaya malaki po yung aking kagalakan, malaki po yung aking pasasalamat sa inyong lahat na bahagi ng gawain na ito. At sana, hindi ko na pwede sabihin maputi na yung buho ko, kahit maputi na yung buho kasi maputi na talaga. No? Sana kahit na nakatungkod na tayo at hirap na tayo umakyat sa second floor, ay magpapatuloy pa rin tayo sa gawain na ito na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. At hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, sana abutan niya tayo na tapat na naglilingkod sa gawain na ito na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. At I believe marami pang mga new faces ang darating. Kasi base sa na-observe ko, may mga umaalis pero may mga nadadagdag din. So may mga pumapalit. Yung mga umaalis, siyempre, ay kagaya ng iba, tinawag ng Panginoon sa ibang lugar. So hindi natin pwedeng pigilan yon kung yun ang kalooban ng Panginoon sa kanila. Kaya nga pag nagpapaalam sa akin, masakit sa akin pero hindi ko na siya pwedeng pigilan. Kasi kung doon siya magagamit ng Panginoon, kung doon siya lalago, go ako doon. No? Pero, bagamat masakit yung kalooban ko, pag may nagpapaalam, natutuwa pa rin ako, basta mabalitaan ko lang na siya nagpapatuloy sa Panginoon. At lalo ako matutuwa kapag yung nagpaalam na yun ay babalik. O, di ba? No? So, mas masaya yung reunion. No? So, kaya pag-pray pa rin natin yung mga nawala na darating ang time, sila ay bumalik din. No? Makasama uli natin sila. No? Siguro after nitong pandemic na ito, no? Pag-pray natin na makasama uli natin sila. No? Diba? Namimiss din natin sila. No? At naging bahagi na sila ng ating gawain. Naging bahagi na sila ng ating buhay. No? So, shout out sa mga mga kapatid po natin na namimiss na po namin kayo. Balik na kayo. At shout out sa mga hindi nang iiwan. Kagaya po ninyo, kagaya ng mga kasama natin sa kanilang mga tahanan. Parang pangit yung term na nang iiwan. Yung mga tinawag ng Panginoon sa ibang lugar. Yun. O, kung may pagkakataon kayo, bisitahin niyo po kami, balikan niyo po kami. And welcome na welcome pa rin po kayo kung gusto niyo pang bumalik dito. O, matutuwa po kami at bukas palad, open arms namin kayong tatanggapin. Because we love you and we are still praying for you and you are still part of this family. Kahit na nasa ibang lugar na kayo, tinawag kayo ng Panginoon sa ibang lugar, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, makabalik kayo rito, welcome na welcome po kayo. And again, sa ating lahat, na naririto ngayon, sa mga nagsisimbahay, sa mga nasa kanilang mga tahanan, na kasama natin sa celebration na ito, sa pananambahan na ito, happy 32nd anniversary sa ating lahat. At sana po ay ang prayer ko palagi sa church na ito ay hanggang sa pagdating ng Panginoon, naririto tayo. At hanggang sa pagdating ng Panginoon, sama-sama tayo naglilingkod sa Kanya. Sama-sama tayong tapat, nananambahan sa Kanya at naglilingkod sa Kanya. So, God bless us all in this 32nd year of our existence as a church. Okay, tayo po ay, mga announcement pala. Nakarried away ako doon sa acknowledgement na yun. So, again, I'd like to thank yung worship team natin na
simula pa nung nag-live stream ako rito, kasama ko na sila. No? I remember nung nagsimula yung lockdown nung March, nandun ako sa bahay, nagla-live stream, sa akin lahat. No? Pero nung nagkaroon po ng time na pwede na rito, sinamahan ako ng worship team. No? At papasalamat ako, malaking pasasalamat ko sa worship team, especially doon sa kanilang leader, si Pastor Vlad, no? Sa kanilang suporta sa gawain na ito. No? At doon sa fellowship, no? Imagine simula nung, kailan ba tayo nagsimula rito? June ba? No? June. No? Simula nung June, nagsimula kami mag-live stream dito kasama kay worship team. Ang saya nung fellowship namin every Sunday after nung worship service, meron kaming lunch dito. Meron na pong nag-ampon sa amin na every Sunday pinapakain kami ng lunch. Kasi gustong-gusto yung part ng prayer na, Lord, i-bless niyo po yung naghanda nito. No? So, every Sunday po, inampo na po kami ni Sister Jenny. No? Siya po yung nagpapakain sa amin dito. Kapag tapos ng worship service. At dahil doon, ay patuloy siyang binibless ng Panginoon. Kaya naman hindi tayo magtataka, laging umiikot yan, panayang deliver. No? So, kasi kailangan niya kami pakainin pagdating ng linggo. May mga time yan na nagpipreach ako dito, biglang nawawala. Yung pala, nag-deliver. No? So, kaya salamat sa worship team, salamat sa mga ginagamit ng Panginoon. No? At nawa ay patuloy tayong magpagamit sa Panginoon. Okay, para sa ating mga announcement, yung pong ating gawain, every Wednesday, patuloy po yun. Kung hindi man tayo makapag-meet dito, pwede po kayo mag-pray pa rin sa inyong mga tahanan. No? Pero kung makakapunta kayo rito, pwede rin. No? So, pwede po tayo magtipon-tipon pa rin dito. Okay? At yung po mga small group, yung ngayon ay meron tayong ongoing, kaya lang ay on and off yung iba, kagaya namin sa amin sa mga men. No? Ang tagal na namin hindi nakakapag-meet. No? Lord willing, sana itong week na ito makapag-meet na kami. No? Yung mga youth, I think tuloy-tuloy sila. Yung isang small group ng youth na nagpapatuloy, no? Every Sunday. No? Yung mga women, ewan ko kung nakakapagpatuloy pa rin. No? Hindi pa rin. Mukhang naging busy kaka-deliver yung kanilang small group leader. Kaya so, pa rin natin, pagpatuloy pa rin natin. Siguro yung iba, pwede naman kayo mag-meet dito sa church. No? Kung hindi kaya ng online meeting, pwede po naman mag-meet dito sa church. No? So, yan. Okay? So, I think, wala na akong ibang announcement. So, tayo po ay tumayo at para tayo po ay muling magsama-sama sa ating closing prayer and benediction. Yung mga nasa tahanan po, nagsisimbahay, tayo din po tayo. Ayan. Samahan niyo po kami. Sama-sama po tayo sa pananalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos, salamat po sa gawain ito, Panginoon, na patuloy niyo sinusustain. Salamat po, Panginoon, dahil naririyan ka. And you are still the God who is on the throne, who is in control. Sa maraming pagsubok at mga hamon na dumaan sa amin sa loob ng 32 taon na kami po ay nag-exist as a church, doon po ay nakita namin, Panginoon, kung paano ka kumilos. Nakita po namin kung paano niya po tinugunan ang lahat ng aming pangailangan. Nakita po namin kung paano ka gumamit ng mga tao, mga individual at mga grupo para matulungan ang simbahang ito na matugunan ang mga pangailangan, especially sa mga panahon na kami po ay humaharap sa mga mahihigpit na pagsubok. Salamat, Panginoon, dahil mga panahong iyon, naramdaman po namin at nakita namin na naririyan ka. Salamat, hindi niyo po kami iniwan. Salamat din po sa bawat
miyembro ng simbahan ito, Panginoon, sa bawat bahagi ng pamilyang ito. Bagamat ang iba po ay hindi na namin kasama ngayon at tinawag niyo po at ginagamit niyo po sila sa ibang lugar, salamat, Panginoon, dahil naging bahagi po sila ng gawain na ito. Naging bahagi sila ng pamilyang ito. Salamat, Panginoon, dahil bagamat nasa ibang lugar na sila, alam po namin na sila po ay naglilingkod pa rin sa inyo. At nawa nga po, Panginoon, gamitin niyo po sila sa iba't ibang kaparaanan. At kami po na nananatili rito, Panginoon, salamat sa bawat pamilya, sa bawat individual, sa bawat kabataan, sa bawat kalalakihan, na magpahanggang ngayon ay nananatiling bahagi ng pamilyang ito. Salamat po sa bawat isa sa kanila. Nawa nga po, ikaw nga po ang siyang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, Panginoon. Lord, alam niyo po ang kanilang mga sitwasyon, alam niyo po ang kanilang mga pinagdadaanan, alam niyo po ang kanilang mga pangangailangan. At sa mga oras na ito, Panginoon, ako po'y lumalapit sa inyo, kami po'y lumalapit sa inyo at hinihiling po namin, katagpuin niyo po ang pangangailangan ng bawat isang kapatiran, ng bawat pamilya, Panginoon. Pagalingin niyo po yung may mga karamdaman. Lord, we continue to pray for Sister Donna. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy kang kumilo sa kanyang buhay. Patuloy kang kumilo sa kanyang pangangatawan, Panginoon. Lord, we pray for complete healing upon her. We pray for your financial provision upon Elson and Donna, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, patuloy niyo po silang samahan, patuloy po silang tulungan. Lord, we pray for Pastora Bing, na hinahihirapan po siyang makalakad. May mga problema po siya sa kanyang physical body. Lord, we pray, O God, na hipuin niyo po ang mga bahagi ng kanyang katawan na may mga dinaramdam, Panginoon, at padaluyin niyo po ang inyong kapangyarihan sa kanyang katawan at pagalingin niyo po siya, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, na sa mga susunod na panahon ay makasama na namin siya rito, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kalakasan. Bigyan niyo po siya ng kanyang mga pangangailangan, Panginoon. Ano man po yung mga pangangailangan niya sa mga oras na ito, Lord, i-provide niyo po sa kanya, Panginoon. Dalayan ko rin po yung mga kapatiran po namin na dumadaan din sa mga iba't ibang karamdaman. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Pagalingin niyo po sila. Yung mga kapatid po namin, Panginoon, na dumaraan sa mga mahigpit na pagsubok, mga problema, mga hamon, mga pangangailangang pinansyal. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na may mga mabibigat na dalahin, may mga pangangailangan, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na hindi ka po nagkukulang sa inyong mga anak. At salamat, Panginoon, dahil sa inyong biyaya, Panginoon, ang lahat ng ito, it will come to pass. Ano man po yung pinagdadaanin namin ngayon, ang lahat po ng ito ay matatapos din, Panginoon. Dahil hindi po ito permanente. Ang lahat po ng ito ay pansamantala lang. At alam po namin na pagkatapos ito, meron kang nakalaang pagpapala. Meron kang magandang gagawin sa buhay ng bawat isa. Alam po namin, Panginoon, na sa simbahang ito, meron kang magandang gagawin sa mga darating na panahon. Lord, kinocommit po namin sa inyo ang mga susunod na taon. Nawa, patuloy niyo po kaming gabayan, bigyan niyo po kami ng direksyon, bigyan niyo po kami ng wisdom, give us a fresh vision, Panginoon, as we continue to obey you, as we continue to serve you in this church. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo po kaming tulungan, hanggang sa muli niyong pagbabalik, Panginoon, maabutan niyo po kami na tapat, naglilingkod sa gawain na ito na pinagkatiwala niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon, sa mga oportunidad na binibigyan niyo sa amin para mapaglingkuran ka sa pamagitan po ng simbahang ito. Pagpalain niyo po ang bawat anak po ninyo, pagpalain niyo po ang bawat bahagi ng simbahang ito, Panginoon. Ang bawat pamilya, ang bawat individual, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ingatan niyo po sila. At nawa po, Panginoon, ay ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy niyong magagamit sa ikalalago ng gawain na ito.
Gamitin niyo po kami para maabot ang komunidad na ito, Panginoon, na aming kinabibilangan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pangingipag-isa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless you all. Happy 32nd anniversary sa ating lahat. Magkawayan po tayong lahat. Magkawayan na lang po muna tayong lahat at isang mapagpalang tanghali po sa lahat po ng nasa kanya-kanyang tahanan. Hello. Okay, nakalimutan kong pasalamatan yung Amador family doon sa kanilang may mga relief goods sila. May mga goodies, no. Ayun, pakita natin. Nasaan na ba? Ayun, oh. Yan, oh. Oh, may model pa. Oh. So, courtesy of Amador family. At siyempre, yung po mga nagbitbit, nagbao ng mga pagkain, ando sa table, ayun o, yun o. Yan, so salamat sa bawat isa na nagdala at nagpadala ng mga pagkain dito po sa ating celebration ngayon. So, again, happy anniversary sa ating lahat. Bakit ako'y pinili mo tinatawag?